Suadjay Sangki at ang topic ko ay demand and trend in world population. So, ang napapaloob po sa demand ay increasing populations, unequal distributions, logistical issue, environmental degradation, and the last is poverty. So, ano ang mga meaning nito? Sa increasing population, halimbawa po, ang populasyon ng Maynila ay patuloy na tumataas dahil sa patuloy na paglipat ng mga tao mula sa probinsya patungo sa lungsod. Number 2, unequal distributions. Ito ang ilang mga tao ay kumikita na mas mataas kaysa sa iba. Like for example po, ang mga sektor ng serbisyo ay karaniwang kinikita ng mas mababa kaysa sa mga manggagawa sa sektor ng industriya. So, sa logistical issue po, ito ay kakulangan sa mga materyales. Like for example po, kapag kulang ang mga materyales na kailangan para sa isang proyekto, maaari magkaroon ng mga pagkaantala at pagkalugi. So, sa environmental degradation naman po, ito ay ang pagkasira ng kapaligiran. Like for example, ang pagkalbo ng kagubatan, ang pagputol ng mga puno para sa mga kahoy, pagkakaingin at iba pang mga layunin ay nagdudulot ng pagkalbo ng kagubatan. Sa last naman po, sa poverty, ito ay kakulangan ng pagkain. Maraming taong nagugutom dahil wala silang sapat na pera upang bumili ng pagkain. So, sa trend in world population, ito po ay may dalawang konsepto. Declining birth rate in developed nations. Number 2, higher birth rate in poorer regions. So, sa trend in world population naman po, ito yung pagbaba sa rate ng kapanganakan. Like for example, maaaring itong magresulta sa isang paglipong ng populasyon. Maaaring maglagay ng presyon sa mga sistema ng pangangailangan, pangkalusugan at pensyon. So, sa higher birth in poorer regions, like for example po sa Pilipinas, ito ay walang limit na kapanganakan. Maraming itong mga resulta sa paglaki ng mga populasyon. At ang consequence nito ay maaari siyang magresulta ng kahirapan sa isang relihiyon. So, yun lang po. Salamat. Good morning, ma'am. My name is Daniel Martinez and my topic is distribution and logistics and environmental degradation. Distribution and logistics, ito tumutukoy sa mga proseso ng pamamahala sa daloy ng mga produkto, serbisyo at impormasyon mula sa pinagmulan hanggang sa patutunguhan sa pinaka-epektibo at matipid na paraan. Magkaugnay ang dalawang konsepto ngunit may kanya-kanya itong focus. Ang distribution ay nakatuon sa paghatid ng mga tapos na produkto mula sa tagagawa patungo sa mga end consumer o mga tindahan. Ang logistic naman ay mas malawak na saklaw kung saan kinabibilangan ito ng pagpaplano at pagmamahala sa paggalaw, pag-imbak at daloy ng mga produkto, serbisyo at impormasyon. Nakapailalim sa distribution and logistics ang adequate food production, lack of infrastructure, high cost, at perishable. Ang adequate food production ay tumutukoy sa kanya kakayahang mag-produce ng sapat na pagkain upang matugunan ang pangangailangan ng populasyon. Sunod ang lack of infrastructure. Tumutukoy ito sa kawalan o kakulangan ng mga pangunahing pasilidad at sistema na kailangan upang suportahan ang mga aktibidad ng tao, negosyo at ekonomiya. Kasama rito ang mga daan, tulay, sistema ng tubig, kuryente, komunikasyon, transportation at iba pa. High cost.
tumutukoy sa sobrang presyo o gastos sa mga produkto, serbisyo o operasyon na nagdudulot ng malaking hamon sa mga tao, negosyo o gobyerno. Maaari itong makapekto sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay at ekonomiya. Kabilang sa ang pang-araw-araw na gastusin, negosyo at mga proyekto sa infrastruktura. Panghuli, ang perishable o mga nabubulok na produkto. Tumutukoy ito sa mga kalakal na madaling masira o bumababa. Ang kalidad, kung hindi maayos na naimbak o naihatid sa tamang oras. Katulad ng mga sariwang pagkain, gulay, prutas, karne, isda, gatas, bulaklak, at iba pang produkto na sensitibo sa temperatura o kondisyon. Sunod ang environmental degradation. Over-dependent use of chemical, fertilizer, insecticide, and pesticide. That's all. Thank you. My name is John Clarence Poderon. My topic is food safety issues, nutrition on self-fertility, increase of cost production. Food security issues are a complex or multifaceted problems that affects millions of people worldwide. It refers to the reliable access to enough, safe, and nutritious foods to meet dietary needs for an active and healthy life. For example, climate change impact in the Sahel region. 2. Food research in the United States. 3. Global foods price volatility. 3. 4. The COVID-19 pandemic. Duration on self-fertility. Self-fertility duration refers to the decline in the ability on cells to support plant growth. This happens when the soil loses essential nutrients, organic matter, and beneficial microorganisms, making it less production. For example, number 1, essential nutrients. 2, organic matter. 3, beneficial microorganism. Increased cost production means that it takes more money to produce the same amount of good service. Import price. Ang mahalaga ng materyales na paggawa ng enerhiya at iba pang mga pagkukunang ginagamit sa production ay maring tumaas. Increased demand. Ang mataas na pangangailangan para sa ilang mga tao ay mapagkukunan ng mga maaaring mapagpataas sa kanilang mga presyo dahil kung maganda yung mga materyales na kinukuha ng mga tao at mas mataas rin ang kanilang mga presyo na kanilang binibili. Good day, ma'am. My name is Dinber A. Trinidad. My topic is Sustainable Agriculture. Ang sustainable agriculture ay isang kritikal na diskarte sa pagtiyak ng food security, environmental conservation at social equity. Itinatampok ng ulat na ito ang mga prinsipyo, kasanayan, benepisyo at hamon ng pananatiling agrikultura na nagbibigay diin sa mahalagang papel nito sa pagtugon sa mga alalahanin sa pandaigdigang sistema ng pagkain. Next is halal policy. Ang patakarang halal ay tumutukoy sa mga alituntunin at regulasyon na tinitiyak na ang mga produkto, serbisyo at aktibidad ay sumusunod sa batas ng Islam at mga pamantayan sa pamamagitan ng pag-unawa at pagpapatupad ng mga patakarang halal. Ang mga negosyo ay maaaring magtap sa lumalaking halal market, pagandahin ang kanilang reputasyon at ambag sa isang mas inklusibo at etikal na pandaigdigang ekonomiya.
Piolo Inted. Our topic is about global leader. Global leader is an individual or entity that exerts significant influence and impact on a worldwide scale. This influence manifests in various politics, business, culture, and social change. Ang global leader is ito yung ating mga pandaigdigang pinuno. Like for example, President of the Philippines, President of the other country like President of America, mga General Secretary or former counselor natin. Next is the good branding. Good branding is about creating a memorable and positive impression of your product and services in the minds of your target audience. Sa good branding naman ay ito yung mga memorable na mga brand. Like for example, sa mga fashion natin, like Nike, Adidas, yan, yung mga memorable na mga bagay na ginawa. Sa food beverage, yung mga Starbucks, Coca-Cola, mga ganon. The next is the pioneer in halal industry. Pioneer in halal industry refers to individuals or organizations that have contributed to the development of the halal industry by introducing new products, services, or technologies, establishing standards or raising awareness of halal. Halal pioneer industries, ito yung unang nagpaunlad sa halal industry. For example, kay Habib D. Jenim. Si Habib D. Jenim is the founder and CEO of the U.S. Halal Chamber of the Commerce Incorporation. He played a significant role establishing halal certification, standards, and practices in the U.S. He was also instrumental in raising awareness about halal products and services. Next is global effort by halal stakeholder. First, to the coordinate actions and collaborations of various actors involved in the halal industry to achieve common goals and advance the sector's development. Examples of halal ecosystem, ito yung mga ginagawa nila like sustainable growth, consumer awareness and education. At meron din silang standardization and harmonization. Sa sustainable growth, ito yung mga matatag na pagbago. Like halal stakeholders work together to ensure the long-term sustainability, promoting ethical practices, responsible sourcing, and environmental consciousness. Sa mga consumer awareness naman is raising awareness and understanding of halal principles. Sa standardization and harmonization nila is pagtatag at pagkakaisa nila upang ginawa ito. A global effort is needed to harmonize halal certification processes and standard across different regions. Thank you po. Good day everyone, good day ma'am. I am just Arvin Y. Caballero from ISM 1B. Today I will report Malaysia rule. So Malaysia rules have 4 elements. Number 1 is maintain leadership. You are responsible to overseeing your teamwork, ensuring that tasks are completed efficiently, safety, and to their highlight standard. So, kapag ikaw na yung leader, dapat kailangan ikaw yung sinusunod ng mga tauhan mo or any else. Tapos, dapat kayo yung nagtutulungan para maganda yung standards niyo, highlight standards. Yun. Tapos, pangalawa naman is century for dialogue and ideas. The media century for dialogues and space is located in the Harmony Village and tasked with providing information on the movement.
So, ang scenery for dialogue daw is located daw siya doon sa Harmony Village. Doon daw siya makikita. Tax rate, providing information. So, doon tayo makikita yung information and tax and movement. So, pangatlo naman po is promote networking and partnership amongst stakeholder. Here are some way to promote networking and leadership among stakeholder. Identify stakeholder, understand and who your stakeholder are, their interests and how they can be effective by the partnership. So, ito yung pang-apat. So, yung stakeholder daw is dapat intindihin mo yung stakeholder na nag-interest sa kanila para maging effective yung partnership nyo o pagsasama yung dalawa, ganun. So, yun lamang po. Maraming salamat.